Yun ang Nakapanginginig ng laman. yun ang nakakagalit, ano. Opo. Kung bakit yung kawalang iyaan ang nananaig. Oho. Samantalang ang dami niyang kayang isipin sa ikabubuti ng ating bansa. Opo. Kasi lalong-lalo na may pinag-aralan naman sila eh. Yan. Opo. Sana man lang kung alam mo na itong mga taong ito hindi nakatuntong sa paaralan eh. Oho. Kahit grade 2 hindi umabot eh. Oho. Di ba? O kaya naman, wala silang kinagisnan na pamilya. Ang mga kahalubilo nila ay puro mga hayop sa kagubatan. Nako. Oo. Pati salita ng mga hayop eh, Naiintindihan nila. Oho. Baka sakaling masasabi mo nang dahil sa kanilang pinagmulan, Oho. kaya nakaisip ng ganun eh. Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo. Isa po yan. Opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba eh, Mamahaling eskwelahan pa talaga. oo, sir. yung iba Opo. nagsipasok pa sa seminaryo eh. Meron pa ko ba? Oo. Talaga, oo. Oh. Hindi mo kilala kung sino? Hindi, wala akong Mamaya sasabihin ko sa'yo. Oh, sige po. Magtataka ka kung bakit parang nasaniban eh. Ah. Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Oho. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran Opo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Oho, may konti Yung man pag-aalinlangan, Oho. yung pag-aatubili, hindi eh. Systematic. Talagang pinlano. Oho. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Ah. Pagkaraniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may pagkaraniwang, may damdamin yan eh. May guilt feeling din yan, Ay, nahihiya. totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam eh. Gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip po, dahil nahihiya eh. Oho. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Oho. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata eh. Oo. Kung tawagin eh, honorable. Ah. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Oho. Sapagkat alam mo, ano na ito eh, yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madidescribe mo, Oho. yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan eh. Hindi na milyon ito, hindi na bilyon eh, trilyon na Trilyon na pinag-uusapan po. dito. Eh. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, nako. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Oho. Wala nga pampagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. Oho. Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko, mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Kaya mo na ko, sabi niya, importante lang, meron silang... Meron sasabi sa paa. Oo, isip mo, kaliwa, berde, yung kanan, blue eh. Butas pa yan. Oo. Pero kahit papano, nabigyan lahat ng tsinelas, mga opo. bata. Tsinelas pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, sir. pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, sir, eh. Halang ang kaluluwa. Hindi naman akin yun eh. Ay, di ba halang ang bituka? Iba kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi, ako nung ako'y grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman pagka yung mga kontrabida nag-away. Opo. Ha? Yung Fernando po Jr., ano yung... Oo, pagkatapos yung, alam mo yung Mary Walter, di ba? Yan. Kilala mo yun eh. Ay, opo. Ikaw naman eh. Official ng Red Cross po yan Hindi ba si Mary Walter. Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niyo, si Ruben Rustia yata yun. di ba? O kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng dialogue. kalabaw noon eh. Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon eh. Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter. Mga halang ang kaluluwa. Yan, Sabi niya. mga Doon ko halang ng kaluluwa. So na-internalize ko yung, may di-describe mo pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga katagaan na yun. Halang ang kaluluwa. Di ba? Kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung
mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung ano magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Mabuti-buti Ang pa iniisip yung- mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, no. Di ba? Oho. Well, biblically talagang ano yan Walang Kabusugan. walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay mini-make-upan, Opo. ano kaya mabuti nating gawin? Eh, nga Paano po, mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi ang po. sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Oho. Kung totoo namang sa budget nagsimula eh. O, anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oo. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Oh. Ginagawa ang budget kasi, bago matapos ang taon, para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula September 2024. Yes. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kaya katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin. At kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yung sa Korte Suprema. Sen, no? Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Oho. At ang- Sapagkat ito lamang ang budget Oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, Ayun Wala nga, pang resolution ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco Sagot na doon yun. sa mga Oo. blanco. Oo. Kasi pati yung mga pumirma, Sen, sinasabing, Meron na. ba't kami nagaganyan? kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. Hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Mandali medyo yung kasi, ano? maganda Kasi sagutan kapag niya. matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. May Baka sakaling may tumama, di ba? May tama. May Sabi tama. ni Jen, by law of average, May tsamba ito. may tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, sigurado Medyo niya, nag-aral. mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Naku, wala ka sasagot. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko Ayun. na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot doon, Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint niyan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Oho. Hindi baka sa Malacanang. Oho. Ay, sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman. Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan, magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre. Opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Nag-aalala na nga Di ba? marami. Kasi Opo. kapag hindi mo natapos ng Disyembre, maririinak yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. Opo. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, di ba? Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Boy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Oo. Ha? Ngingisi-ngisi Sa doon. gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen.
Pinagsasagutan yung mga blanco. Ha? Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Oo, sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang Isang taon po cheque yan. lang yan. Oh, paano ngayon? May blanco ngayon yan. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na... Blanco yun eh. Oo nga po, no? Oo. Hanggang ngayon na walang maamin nun. Sinong O sumagot? hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito'y wag nang maulit, papaano ito susolusyonan, 300 mahigit na mambabata sa Kamara, 24 na senador, meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mambabatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako yung bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio, ganito. Okay. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. Opo. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Opo. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Opo. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DNR. Yan. Opo. Merong lahat na, DND, lahat na Yan, ng lahat ng ahensya. ahensya ng gobyerno. Magsasubmit ngayon. Opo. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. siya magtatala lahat. Yan, opo. Depende sa ang pangailangan. pinakamalaking tapatalaan na yan manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialized yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan, wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, sir. DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw nakakalaman. Di ba pinagmula natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama, yun ang pinakapundasyon eh. Lahat nakaano eh. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Okay, budget preparation yan. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM, ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila na nabuo na nila. Yun na yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yan po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP.
Opo, yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Oo, yan ngayon. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang hinihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan nyo ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse. Tama po. The House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes eh. po, yes. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. O ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganung patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. O, halimbawa, Magbigay na lang kayo ng si Congressman Nelson Opo. Lubaw. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan, yan. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May O, ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang areglo pala yon. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Ako, laki. So meron kang, may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo ng Kasi ganyan, bawal na yung pork barrel. Kaya ngayon, yung ginawa nila, no? pwede ka ngayong maglista. Yes, dinilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano yung kayong leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan po yung deputy speaker. Andiyan po yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Andiyan po yung minority leader. Yan. Andiyan po yung mga chairman at vice chairman ng mga appropriations committee. Yan. Magkano naman yan? Ito po. Bukod yan, ay maglalagay po ng program. Bakit? Ay, ba, iba po yung program. Kanino naman yun? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, katapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading. Ang Tama. tawag niyan, it's GAB. So House of Representatives General Appropriations Bill. Tama. House na siya. Hindi itataas ngayon sa Senado. Tama. Noong isang araw pala siya, napasa na, Mukhang... Napasa na. Nandun na sa ano namin ngayon. Binigyan na kami, nasa online. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, Magkakaroon ngayon na tinatawag na bicameral. Hindi, pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang bike up. So, Hindi, ang sinasabi ko sa'yo, kung natapos na yung pagre-revisa, o di nagre-revisa ngayon, teka muna, hindi tayo magkaintindihan eh. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan. So hindi naman nawawala yung total eh. Ang pinag-uusapan lang, dinajagel-jagel lang. Yung pagkasasalansan na lang. Nasa priority ng, hindi, kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. ang Senado ba, Sen, may allocable din? Alam ba? Kasi, Yun, mamaya na natin na yan. Sige. Ikaw naman masyado ka mga dalintado. Dito muna tayo sa... Sige. Dito. Sa House. Magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila nag-agree. So merong conflicting version. Tama. Kami ganito eh. Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo, 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo wala naman kayo distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito yung distrito kami. Ikaw anong distrito mo? national lang niya kami. Bakit? Magkano ilang bang boto mo? Yun lang. Ano distrito ka ba? Batanes? 8,000 lang ang botante mo. Palagi mo nang binoto ka lahat. Ako, milyon eh. Ako, ilan bang boto mo? 15,845,000. Teka, hindi tayo nagkakaintindihan. Bicam. Ayan. Isang halimbawa niyo dyan, Sen, yung pondo ng DMW, di ba? Nasabi niyo, pondo niyo ito. Hindi, ang gusto namin, taasan. So, hindi mayroon hindi magkakasundo. Sinabi ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, Alam mo, yan sa 2.1 na yan hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako, ay mga in-house lawyers. Yan, opo. Lawyer sila na mauutusan mo. Hindi ka ako ayoko yung parang
anong tawag doon? Kukuha ka lang ng Retainer. Retainer lang, oh. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan eh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Okay. Pag sumobra dyan, another service fee yan. Oo. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Oo. Nandyan ang 90% na problema. Sabi mo sa gusto, magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan pero tayo inuuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang ako ng ganito karaming lawyers. Opo. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, kayo gusto nyo, dagdagan. Wala pa pwede namin dagdagan yun eh. Ayun. So, merong hindi pagkakasundo nga ang Kamara doon sa pondo na yun. Ngayon, magkakaroon ng BICAM ngayon. Yun. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon. Dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa BICAM o hindi. Opo. Pero nasama na ako ng BICAM nung ako'y nandun sa baba. Nung nasa Kamara kayo. Ginawa lang kaming props. Pinakain kayo namin, pinakain ng marami. Hindi man namin alam kung ano yung pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh. Kaya nung sinasabi nila ko, ayoko na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-uusap-usap sila. O ngayon, ang pinakahuli, ito yung BICAM. Yan, opo, yan. Ang resulta ng BICAM, ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ng NEP at saka nung GAA, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bunoan, sabi niya, yung allocable 450B. Laki. O isipin mo malaki yun, ha? Opo. Yung leadership, 100 Okay. B. Ang program, 150. Pagkatapos yung diferensya, 400B. So, mahihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa Senado. BICAM. BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. In-assume na natin, ito na ang pangangailangan Gastos. ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring magtiis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Opo. Pero ito na yung bale, kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. Opo, 6.7 trillion ang hinihinging budget. Opo. Nung nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Opo. Ang nagiging problema, Oho. may nawala doon sa mga merong naidagdag. Oo. Hindi naman nababago yung kahilingan nila sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin niya, 400 pesos. Tanggalin natin, ganito yun. Kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-jaggle-jaggle eh. Okay. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So naapektuhan pala yung proposal na galing mismo doon sa... Mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Oo. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Di ba? So, ang dapat ako, siguro kung akong tatanungin nyo ngayon, Opo. Para masolusyonan ito, Sen. sa panig ng mga senador, halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila, total, pinag-uusapan natin ng insertion, yung amendment, yung palistahan, over and above, yung NEP. Opo. At merong nagkakaroon ng konting alingas-ngas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumulan ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Oo, parang isiningit, hindi naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos lahat ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Although sinabi noong Senate President,
Hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Totoo po. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? Oho. O bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Oho. Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Oho. Di ba? Opo, oho. Sen, may nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi, kanya, amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Aha. Nako. Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin ng Wag na lang amendment. amendments, oo. Gumamit ka ng iba. Aha. O sabihin mo, saging na saba. Ah. Yun din yun eh. Nadagdag din yun eh. Opo. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Pero- Di ba? Nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Oho. Hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? Oho. O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate, Opo. Yung dalawang wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Oho. Oho. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Oho. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. So ibig sabihin po nun, di wala na yung allotment, allocable, mga ganun. Sabihin, Kung ano man yung katawagan, kung may Opo. allocable, kung merong leadership, kung ano-ano, Ang program mo, halimbawa ba, no? wala na. Aalisin na po doon sa NEP yun. Ganun Para lang maging transparent, para ngayon walang masabi, para walang nag-aaway-away, walang nagsisintimiento, walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan ay tungkol sa insertion eh. Oho. Halimbawa, nung ako'y bata pa, karaniwan, pag bata kayo, kayong magkakapatid, nag-aaway-aaway din kayo eh. Opo naman, oh. Hindi maiwasan yan. Lalo marami. Kamukha nun, meron kaming maliit na bola. Oo. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan, para wala na kayong pagawayan. Tinago niya. Opo. Wala na kaming pagawayan ngayon. Pagawayan. Oho. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan, wala nang Alisin na insertion. yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertions na O yun. para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Teka, para Kung walang insertion, Sen, Oo. paano mangyayari? Yung, kung ano yung NEP, yun na yun? O hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag, yun nga yung ayan na yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaral lang lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung ano, di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. Oh, ngayon, Ayusin na lang yun NEP. Ano ho? ayusin na lang. Ah, Pinakamaganda nga siguro eh. Magbawas pa tayo nung bawasan pa natin. Oh, kasi Halimbawa, kung yung wala ka 6.7. Opo, oo. Yung pala nakasaksak pala dun yung allocable at saka yung ano eh. sabi niyo nga po, cholesterol yun eh. Hindi Oh, na kailangan eh. kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, Opo. lahat ng mantika niya. Bigyan na lalabas natin eh. lahat. Oo. Oh, halimbawa, yung 6.7, Jen. Opo. Magalis tayo ng 1 trillion. 5.7. Oh. Wala namang nawala kasi tabala nga inalis natin eh. Oo nga, no? Yung allotment lang kung sino. Ano ba tawag ng amendment? Wala naman tayong vitamin ang inalis ah. Oho. Ang inalis natin, kolesterol. Nako, teka. Pero ipapano kala niyo yan sa kasama niyo sa Senado? Papayag kayo sila dyan? Pinapanukala ko. Halimbawa- Mas maganda siguro. Bakit ka mo? Ay, palagay mo ba, hindi kakatigan kung halimbawa lahat naman ang kagustuhan mailayo kami sa ganung klaseng mga usapin. Teka, mabigat yung panukala niyo, Sen. Baka... Paano magiging mabigat? Hindi ba parang practical? Nag-aaway sila. Oho. Kapag ka may nasabi sila na, ikaw meron kang ano diyan, meron kang kayo may insertion kayo. Oo. Pumapalag. Ito ba Nagalit. ito ba yung mga ngahulugan na wala na akong makikitang this project is initiative by Senador Juan de la Cruz? Wala na sigurong ganun dahil nga Ganun. wala na kayong karapatan na maglista nga eh. Eh di pa paano sina mayor, sina governor, hindi nalalapit kay senador? Wala na rin lilalapit sa atin. Ganun ba? Di ba basta tayo naman Mabigat yung panukala niyo, Sen. ano ba yung ating Trabaho? pinaka-mandato? Gumawa po ng batas Di talaga. ba gumawa Opo. ng batas? Oho. Meron ba tayong connection doon sa kung anong project ang paggagawa natin? Pero Trabaho ba natin yun? sa realidad, Jen, hindi ba natin may pipigit? Yun ang hinahanap ng tao, hindi naman yung nagawang batas po eh. Ng mga senador. Kailangan lang ipaliwanag natin sa tao. Nandyan na po. Ah, Tinignan po namin yung NEP.
Opo. Nandyan na po yung mga project eh. Oho. Ang inaalis lang naman po namin, ay yung kapangyarihan namin na maglista pa po kami, na baguhin yung nakalista pa dyan. Meron na po nakalagay eh. Oho. Paano ito ma-implement, Sen? Kailangan ba ng resolution o kailangan ninyong manumpa o papaano? Pumayag lang sila. O sige, wala nang insertion sa atin. Sa 24, wala na tayong hihinging anumang amendments and insertion. Wala na. Gentleman's agreement, parang ganon. Kung papayag sila. Sa akin naman, proposal ko to. Oho. Kasi sa akin, kung wala tayong insertion, hindi naman kalugihan sa akin yun eh. Oho. Bakit ako malulugi ron? Sa tantyan nyo, Sen, total... Wala naman akong sinumpaan na tungkulin na ako'y maglalatag ng Maglalagay ng project. proyekto. Ang sinumpaan ko, ako magle-legislate ako. Pero teka lang, Sen, mukhang ano. Sa tantyan nyo, dahil nakasama nyo naman sila, meron kayong tututol dito? Ang tanong ko na, may sasangayon kaya dyan? Bakit naman wala? Bakit masama ba yung aking proposal? Hindi, tama nga. Ideal nga po yan, Kasi Sen. nga, Ideal po yan. hindi, sabihin nyo muna sa Opo. akin kung yung proposal ko masama. Mabuti po yan, Sen. Ang Mabuti proposal po. ko ay transparent. Opo. Di ba? Kung kami po tatanungin nyo, Sen, mabuti po yan panukala ninyo. So, bakit mo itatanong kung may sasang-ayon o hindi? Wala ba sasang-ayon sa isang mabuting panukala? Parang hindi po ready yata yung 20 yung senador na ayaw ko lang Sen ha. Ayaw Hindi, baka ko naman- naman mag-judge sa sarili ko, no. Ita-challenge nyo sila. Oo. Hindi na. Bakit natin i-challenge? Ipopropose lang natin. Ayun. Sa session. Sa Kahit saan naman pwede namin pag-usapan yun. Halimbawa, nasa plenary na yung budget. Ayan. Doon pa lang sa pag-umpisa ng budget, halimbawa. Oho. Kunyari, merong nagsabi doon ng opening statement. Doon pa lang pwede mo nang sabihin eh. Yung ipopropose nyo na huwag nang maglagay ng... Halimbawa, doon pa lang sa doon sa kauna-una kasi nung nasa house ako, pinag-uusapan pa lang general principles eh. Di nandun ngayon yung mga economic cluster. Opo. Mga kaibigan, kayo pong lahat ay nandito, nandyan po yung NEDA. Anong pangalan na ng NEDA ngayon? CRC DepDep. Ha? Development DepDep. DepDep, yes po. Opo. Nandyan ang DepDep, nandyan ang Central Bank, nandyan ang Department of Finance, nandyan ang DBM, BM, nandyan ang Department of Trade, nandyan si Secretary Frederick Go. Opo. Di ba? Ito po bang 6.7 na ito, pwede pa natin bawasan? Oho. Dapat nga ganun eh. Pwede kasi wala namang... Pero ito, Sen, paano kung halimbawa ay... Kasi alam niyo naman ang Senado, kayo po ay majority rule, di ba? Majority wins. Eka nga, paano kung hindi pumayag ang karamihan doon sa proposal ninyo? Wala akong magagawa sapagkat alam mo naman, ang Senado o ang Congress, deliberative body ito. Yes, yun na nga po. Oo, kung ano ba kung saan mas ang marami. kaya ko lang sabihin, ipahayag ko kung ano yung mabuti para sa akin. Oho. At kung halimbawa, naintindihan nila na mabuti, kagaya ninyong dalawa, at Opo. least naunawaan Oho. ang aking hangarin na para kami makaiwas Sa doon anumang kontrobersya pa man. anumang Oo. kontrobersya sapagkat yung insertion na yan ay nagkaroon na ng negative connotation. Oho. Nagkaroon ng masamang impresyon sa ating mga kababayan. Opo. Hindi ba magandang pasimula na wag na muna nating wag na muna tayong sumali diyan? Aha. At least tayong mga senador, pumayag tayo na wala nang amendment o wala nang insertion sa panig natin. Oho. Kung wala sa inyo, kasi di ba, dalawa yan eh. Paano kung ang lower house po meron na sila? Gaya na-submit na po sa inyo yung budget. Oo, bahala sila. Ang sa akin lang, ang aking ina-address, mga kasama ko sa Senado. Yun. Baka naman pagdating ng araw, kako, bago natin ito ay mapapirma sa Pangulo, baka magmungkahi din sila. O sige, alisin na rin yung sa amin. Oho. Di ba? So pilitin nating ibaba yung 6.7, gawin na lang nating 5.7. Di ba? Kasi sa experience natin, kamukha nitong 2025 na ito, hindi pa natapos. Oktubre pa Opo. lang. Ito, lumitaw na ang napakalawak at napakalalim na anomalya dito sa flood control. Aha. Hindi naman pala napunta sa ikabubuti ng ating mamamayan. Naalustay, mahigit na 1 trilyon. Hindi pa natatapos ang taong ito. Opo. Sa mga tweet, hindi natin kailangan yung 1 trilyon. Napalabas natin, taba lang pala ito eh. Oho. Pero kung wala itong taba na ito, wala sanang pinagawa yan. Tama po. Ako sa tingin ko, napakaganda po niyang panukala niya para maalis na rin yung kontrobersya sa 24 na senador. Kung ang pag-uusapan ay insertion, amendments, ano man ang tawag dyan,
sana lang, ano? Kung may nakikinig man kayong kasamang senador ngayon, sumuporta. Meron na. Meron na ba? Meron na akong alam na susuporta dyan. Si Senador Risa Ontiveros. Kasi sa kanya ay masama talaga ang insertion at ayaw niya yan. Hindi lamang siya, si Senador Lacson. Di ba? Tatlo na kayo. Mulat sa pool, hindi sana. Tatlo na kayo. Hindi, kasi meron iba dyan ayaw din pero totoo, nakalista meron ayaw lang sa salita. Oo. Senador... Hindi, ang alam ko si Senador Lacson, ayaw niya yung... Kasi nga siyang nagpasimula eh. Opo, noon pa man. Ay, magtatanong ako, bubusisiin ko yan. Opo. Kung bakit yan ay pinayagan. So, ibig sabihin nun, siya man, ayaw niya. Ayaw. So, sa makatwid, baka siya pumayag din sa aking proposal. Ayan. Tatlo na sila dyan. Baka meron ka pa naiisip. Paano maging tatlo? Dalawa nga lang yung sinabi ko sa'yo. Si Senador Risa. Ayaw din daw ho niya. Ayaw. Tinatanggi niya na hindi siya payag sa may insertion. Itinatanggi niya pero meron siya Kaya hindi pa natin sigurado kung anong kanyang posisyon. Palagay ko, ayaw talaga niya. Nadala lang niyo kayo damdamin kasi lahat O di, halimbawa, tatlo na kami. Tatlo na kayo. Ako naman, masaya na ako pag nakakuha na ako ng dalawa. Ayaw. At least may pumanig sa akin. Paano kayo mga tao dyan? Kaya yung mga, halimbawa, yung mga kaibigan naming senador, mga kaibigan naming mga mayor, mga barangay kapitan, pasensya na po kayo, ha? Total, nandyan naman po sa NEP, nakita naman po namin. Ang gawin na lang po namin, tulungan namin kayong bantayan na yung pong nakalista rito ay talagang papunta sa inyo para hindi na po makuha ng kung sino-sino. Buti sana, kasi meron hong mga governor, mayors, LGUs na wala namang kayo kausap doon sa national government, hindi sila nakakalapit. Hindi napapasok yung proyekto po nila sa lokalidad. Ay, nandun, nakita ko yung sinasabi mo, naintindihan kita. Maaaring manlumo sila dyan, maaaring malungkot sila. Ano pong gagawin ko? Meron pong isa sa amin na nagsabi, bubusisiin niya pagka merong insertion. Ibig sabihin, merong isa sa amin, ayaw pumayag. Kaya ko lang naisip ito, para hindi po kami nag-aaway-away, may pinanggalingan po yung aking proposal. Tama, Kasi po, matagal ko na sinasabi, itong isa, sinabi niya, hindi tama. Sabi naman nung isa, tama. Ayaw naman nilang i-clarify kung sino ang tama ang sinasabi. Naisip ko tuloy na para wala nang pinag-uusapan, tanggalin na natin ang insertion. At least sa mga senador. At hintayin natin kung sino yung papayag at hindi papayag. Yan, yung ating mga kasamang reporter dyan sa Senado, yung Senate reporters, Mayan Corbera. So, yan ang istorya natin siguro malaki ngayon. Ano? Isa-isahin nyo na yung lahat ng senador kung sino ang papabor sa panukalang ito ni Senador Rodante Marcoleta. At isangkot naman natin, Sen, ang ating mga kababayan ngayon. Doon sa sinabi ninyo yan. Akala ko, wala na namang Vox Populi. Alam mo ako, pagka walang Vox Populi, nalulungkot ako. Ito po, magsasaluhan natin ito. Ang atin hong magiging Vox Populi, dapat nga bang alisin na ang insertion, amendments, ano man ang tawag nila dyan, sa atin pong pambansang budget? Yan. Sundin na lang natin yung nakalagay sa NEP. Sen, ganun po ibig sabihin. Yun na lang. Ulitin ko po ang tanong sa ating mga kababayan. Dapat nga bang alisin na ang insertions, amendments, ano man po ang tawag dyan, sa pinag-uusapan po sa Senado kasi sa Kamara, sabi nga ni Sen wala kayong kapangyarihan doon, Sen. Nahimay na nila meron na po silang sinabit Payag ba kayo? Alisin na yan? Sa atin ng pambansang budget, kung ang sagot nyo po opo, payag kami dyan, letter A. Wala na pong insertions, wala nang amendments. Pero kailangan ipaliwanag natin dyan, Jen. Opo. Ang pinag-uusapan natin, kapag sinabi mong insertion or amendment, ay yung magkakaroon ng kapangyarihan ang isang senador na maglista siya ng mga project na kanyang ibibigay sa lahat. Parang siya nag-i-sponsor. Para siya nag-i-sponsor. Proponent. Hindi natin pinag-uusapan yung institutional amendment. Halimbawa, ang sinasabi kong institutional amendment, mula dito, pagkarami-rami naman ito, ibigay na lang natin sa DMW dahil gusto kong lagyan yung action fund. Yung pagsasaayos. Pagsasaayos. O kaya dito, dagdagan natin yung PhilHealth dahil nawala rito. Dagdagan natin ang irrigation. Pero hindi project na tayo mismo maglilista. Amendments din kasi yun, Sen, Technically, amendments din po pero tawag. amendment, ibig sabihin na manggagaling sa senador. Na manggagaling sa project na ililista ng senador. Hindi dapat ganun. Kung hindi institutional amendment na ibibigay sa mga ahensya, hindi sa project na manggagaling sa mga senador. From nowhere, bigla kang lalagay. So, malinaw po yun, Kung ang sagot nyo naman po, hindi ako payag dyan. Paano na ang lugar namin? Wala nang sponsor yung mga kababayan namin senador. Wala na silang gagawing proyekto. B, hindi ako sang-ayon dyan.